Okay, mapagpalang araw po. Dito tayo sa Barangay 97. Ito yung dating chairman ng 97. Puta na, 20 years naglingkod, walang benefits. Ayan. Rereklamo. 20 years siya sa barangay. Wala man daw benefits. Talagang ganyan. Habang nanunungkulan, may benepisyo. Pag hindi ka na nanunungkulan, lahat ng benepisyo tanggal. Ewan ba sa... Maliban lang kung nagtatrabaho ka, retirado, may pension ka. Palibasa, hindi ako sanay sa pera nung araw. Kaya nakakalakihan mo na. Ayan, kaya puro sama ng loob ang natira. Sama ng loob talaga. Yan ang ganyan na mana, sama ng loob. Nung araw, Kaya napapamura pa siya eh. hindi maubos yung pera nung araw. Ano ba? Stroke po siya. Hindi na po siya sumama sa barangay election. Dapat sasali yung barangay election nung nakaraan ito eh. Kanya lang na-stroke. Hindi na siya pinasali. Sige po, may hawak akong Bible, poeme ng Biblia ng mga pastor. Narito tayo, hindi puro magipagkwento kung ano-ano. Naparito tayo para mag-share ng salita ng Diyos. Ano po? Sige. Pero bago tayo sisigi, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan ang mga puso't isip ng bawat nakikinig, nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Ang ating pong pag-aaralan, tapos na po yung piyesta ng Quiapo, yung Nazareno. Nakita po natin mahabang prosesyon. Maraming tao, magulo ang tao. Magulo dahil agawan. Gusto nila makyat doon sa andas. Para silang mga tsonggo. Talunan. May mga pulis nang naroon. Nakita ko yung pulis. Naiinis na. Minsan kinarating niya pang gano'n yung isa eh. Pinagtutulakan. Kasi nga, matitigas ang ulo ng mga deboto. Hindi ko alam kung ano bang parang ano na eh. Para bang kapag nakaakyat sa sandas, parang pwede niyang ipagmayabang. Yun ang nakikita ko. Wala na po sa... Sige. Ngayon, tingnan natin ang Biblia. Sa Biblia, meron kasi, nag-post kasi ako. Ang ipinost ko, yung nakalagay sa Biblia. Salita ng Diyos. Ito sa Isaiah 45:12, sabi ng Diyos, ako ang lumikha ng buong daigdig. Pati ang mga taong do'y tumataan. Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at bituin, sabi ng Diyos. Sa verse 20, sinabi ni Yahweh, hali kayong lahat na naninirahan buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasa ng mga himaying kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makapagliligtas. Ang mga taong ito ay walang nalalaman. Ngayon, pinopost ko po yan. Yung 2 talatang yan. Meron mga nagko-comment sa post ko. Sabi nila, sige, ikaw nang marunong. Yung iba naman, ayan, naglitawan ng mga kulto. Kulto daw kami. Yung iba naman, supot. Kung ano-ano masamang salita o salitang message sinasagot nila o comment. Meron pang matanda, sabi niya, sana wag ka na lang makialam. Ang sagot ko sa matanda sa text message, ang sabi ni Jesus, mangaral. Ito, babasahin ko. Ano sabi ni Jesus?
dito sa Mateo 28:19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Yang Pilipinas po ba hindi bansa? Bansa po yan. Oh, anong sabi ni Jesus sa mga hunang alagad niya? Ipangaral ang salita ng Diyos sa mga tao sa bawat bansa. Oh, kaya ang sagot ko doon sa matanda, sino susundin ko? Ikaw o ang Diyos na gumawa ng langit at lupa? Ang sabi ni Jesus, ipangaral ang salita ng Diyos. Tapos sabi mo, wag na lang akong mag-post o makialam. Tatandaan po natin ng sinabi ni Jesus ito sa panahon ng mga apostol na sila Pedro. Hindi po nila naipangaral sa buong mundo kasi nga po walang sasakyan noon, walang eroplano. Sa Jerusalem doon nagsimula ang pangangaral. Messenger na ron. Oh. Paano sila makakarating ng bawat bansa wala naman pong eroplano? Halimbawa, Pilipinas. Kaya po sila namatay, hindi po nila naikalat ang salita ng Diyos sa buong mundo. Oh, tingnan pa natin yung sinabi rito ni si Jesus sa San Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong mundo, at ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. Pero buong mundo na yun. Oh, ang gusto ni Jesus, buong mundo, mapangaralan ng salita ng Diyos. Amen. Paano may papangaral ng mga apostol noon sa panahon niya? Ang sasakyan lang noon, camel, or kaya donkey, yung kabayo. Kalesa. Alang kalesa noon. Wala pa ba? Kabayo, meron. Donkey, yung maliliit. Yung sinakyan ni Jesus, donkey. Oh, paano nila malilibot ang buong mundo? Anong nangyari? Kaya nga po may Biblia. Kailangan matupad yung sinabi ni Jesus, yung misyon ni Jesus. Anong misyon niya? Ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao sa buong bansa, sa buong mundo. Nasa social media na po tayo. Facebook, social media, internet, YouTube, kung ano na. Di natural gagamitin natin ang technology na yan para maparating natin sa mga tao ang salita ng Diyos sa Biblia. Oh. Ang mahirap po, pag ipinopost mo ang salita ng Diyos, nagagalit. Oh. Anong sabi nila sa amin? Mga kulto daw kami. Sa demonyo daw kami. Oh. Ibig sabihin nyo nangangaral kulto. Yung nagsishare ng salita ng Diyos, demonyo. Tingnan nyo po ang ugali ng mga deboto ngayon. Yung lumalabas sa kanilang messenger, sa message, hindi magaganda. Sabi ni Jesus, ipangaral Oh, hindi mo ipangaral, anong gagawin mo? Ako, dati rin akong deboto. Sa probinsya namin. Mahilig din ako magprosesyon. Pag nagpo-prosesyon kami, hindi ako papayag na wala akong hawak na rebulto. Yung rebultong gawa ng kahoy, yung rebulto ng gawa ng iskayola. Kailangan meron akong hawak nun kada sumasali ako sa prosesyon. Oh. Pero nung matuto ako, nalaman ko ang aral ng Diyos sa Biblia, ang niyakap ko ang aral ng Diyos. Hindi yung reliyon ko. Lagi ko sinasabi po ito sa inyo. Mabuti ang reliyon kung mabuti ang itinuturo. Kaya sabi nung isa sa messenger, ay sa kanyang
comment sa aking post. Hindi mo naintindihan ang binabasa mong yan, sabi niya. Tagalog na Tagalog, hindi ko raw maintindihan. Ngayon, nasagot ko sa kanya, di post mo kung ano yung aral na alam mo. Kailangan nasa Biblia. Malay mo, matuto ako sa iyo. Oh, anong sabi niya? Mahirap talaga makipagkano sa mga supot. O tawag sa amin, supot. Di ko alam kung anong ibig sabihin ng supot. Kita nyo? Nang wala siyang may sagot. Ano sabi niya? Mahirap makipagano sa mga supot, sabi niya. Hanggang ngayon, wala siyang Sabi ko nga, i-post mo yung alam mo. Malay mo, matuto ako sa'yo. Ibig sabihin, wala talaga siyang alam. Yung mga deboto, hindi ko kayo nilalahat Dapat pag deboto kayo, alam nyo ang aral. Yan ang masasabi ko sa inyo. Deboto kayo. Anong ginagawa ninyo? Ayan, napanood ko sa YouTube kapon, iba-ibang channel, pinanonood ko. Meron naman nagpaliwanag, yan daw ay pananampalataya. Ayon doon sa nagpapaliwanag na isang foreigner. Lahat ng daw ginagawa ng mga deboto ay dahil sa paniwala o pananampalataya nila sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Opo, pananampalataya yan. Pero tama bang pananampalataya yan? Unang-una, inutos ba ni Jesus na magprosesyon kayo? Magtraslasyon kayo? Wala. Sige nga, magbasa kayo ng Biblia. Tingnan ninyo yung aral ni Jesus. San Marcos, San Lucas, San Mateo, 1. 4 na libro. Doon nakasulat ang mga epistola ni Jesus. Wala kayong mababasa doon na sinabi ni Jesus, magprosesyon kayo. Igawa nyo ko ribultong matanda, igawa nyo ko ribultong bata. At iprosesyon ninyo. Walang nakalagay. Ito, may hawak akong Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, 1. 4. Walang mababasa. Ang nakalagay, ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. O paano natin maiabot yung ibang bansa? Gagamitin natin ang technology ng internet. Nung araw, mayroon akong Bible study, nasa Italy sila. Bakit ako nakakonect? Dahil sa internet. Meron akong Bible study sa Nueva Ecija. Sa internet, online. Meron pa, hindi ko lang kung taga saan yun. Yung isa naman, taga Mindoro. Bible study ko, nasa Mindoro. Nagkikita kami, naririnig niya ako. Kaya lahat ng form of technology ginagamit ko. Facebook, YouTube, TikTok, kung ano pa. Kasi nga, nasa panahon na tayo ng technology. Kaya sabi ni Jesus, ipangaral. Wala naman sinabi si Jesus na sinabi niyang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo o bawat bansa. Huwag mo na pangaralan pagka deboto. Wala nakalagay dyan. Kaya lahat tayo, kailangan natin ang aral ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ako naiiba sa inyo Bata pa lang ako, na-train na sa pagka-deboto Deboto sa lahat na lang. Sinasali ako sa probinsya namin. Kay Maria. Lahat na lang. Pero nung nalaman ko yung aral ng Biblia, yun ang iniyakap ko. Binitawan ko ng lahat yan.
At ngayon, biyaya ng Diyos, nagpapatutuho din ako sa inyo. Kung ano yung nasa Biblia. Kaya nga nagbabasa ako ng Biblia. Hindi ako nagbabasa ng kung ano-ano. Walang comics, walang magazine, o ano man libro. Liban sa Biblia. Bakit? Diyan nakatala yung salita ng Diyos eh. Isipin nyo po, yung sinulat dito sa Biblia ng mga apostol, salamat, meron silang sulat na naiiwan bago sila mamatay. Na sila ngayon na ipapangaral sa tao. Hindi eh. Kapag pinopos mo yung mga biblical teaching na salita ng Diyos, nagagalit sila. Nagagalit sila sa amin. Especially sa akin. Nung araw, Ba't sila nagagaling? sabi nga sa akin ng isa religion eh, makita lang kita, kalbo ka, susunugin kitang buhay. No. Sabi ko, nakikita naman ninyo ako eh. Bakit tayo nyo ako sunugin? Meron pa. Makita lang kita, tututukan kita ng baril, sabi niya. Kita nyo? Puro pagbabanta. Oh. Sa tingin nyo, nakakatulong ba yon? Kung tanggapin nyo kaya yung aral ng Biblia na binabahagi ko, baka sakali matuwa pa ang Diyos sa inyo. Amen. Isipin nyo, hindi ko naman aral ito, binabasa ko lang po. Pero bakit kayo nagagalit? Binabahagi mo lang. Kasi nga po, yung inyong paniwala laban sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng ribulto. Oh, huwag kayong gagawa ng mga himahin. Hindi ba yung mga yan? Di ba mga himahin yan? Di ba ribulto yan? Anong sabi ng Diyos? Kayong mga mangmang, walang nalalaman, nagpapasan ng mga himahin ng kahoy. Di ba nagpapasan? Anong tawag? Mamamasan. Tapos magagalit kayo. Huwag. Dapat nga magpasalamat kayo. Merong mga kagaya namin na nagsishare sa inyo ng biblical teaching. Sana kung walang chapter and verse, doon kayo magalit. Pero kung meron chapter and verse, dapat kayong magpasalamat. Bakit? Salita ng Diyos. Kaya sabi ko, anong ibig mo sabihin? Kulto ang Diyos? Sabi mo kulto eh. Aral ng Diyos yan eh. Kita nyo? Pati Diyos, tinatawag nilang kulto. Sabi naman ng iba, ganito naman ang sabi ng iba, respeto lang. Nire-respeto ko naman kayo eh. Pero sinong unahin ko? Kayo o ang Diyos? Ang utos ng Diyos, ipangaral ang kanya salita. Sinong iintindihin ko kayo? Oh. Sige. Sinong unahin ko? Yung inyong mga pagkakatwiran ng wala sa katuturan? Hindi po pwede yung ganon. Kailangan ang ipapangaral yun nakasulat sa Biblia. Sabi ni Jesus. Oh. Yung nasa Biblia. Kasi nasa Biblia ang salita ng Diyos. Baka hindi kayo maniwala. Ito, sabi ni Pablo. Nang panahon na si Pablo po ay nangangaral. No. Tingnan nga natin si Apostol Pablo. Ang sabi niya kay Timoteo, unang Timoteo 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid, ang mga bagay nito, ikaw ay magiging lingkod ni Kristo at habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salitang pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. O verse 16. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin. Ang alin ang gagawin ni Timoteo?
pagtuturo. Oh. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo ito, maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Oh. Yung aral ni Pablo, saan galing kay Jesus? Sa Biblia. Patuloy mong basahin ito. Ituro. Eh di gumagamit sila ng kasulatan. Oh. Kaya tayo gumagamit din kasulatan. Kasi kung hindi tayo gagamit ng kasulatan, anong mangyayari yan? Magbabangayan na lang tayo. Ipipilit yung gusto niya, ipipilit ko yung gusto ko. Pero kung meron tayong Biblia, at least meron tayong inahawakang katibayan. Patuloy mong ituro. Ang alin, yung nakasulat sa Biblia. Kaya tatandaan nyo po yan. Hindi po yan, hindi pakikiargumento yan. Yung nasa Biblia, itinuturo po para matuto po tayong pare-pareho. Ang mahirap, nagagalit kayo. O, naturingan kayo mga deboto, pero bakit kayo nagagalit? Baka naman si Satanas ang dinidibotuhan nyo. Eh bakit? Eh ari ng kasamahan yun eh, nagagalit yun eh. Di ba kaya ganyan? Nagtatanong lang ako sa inyo. Lagi nyo pong tatandaan, kaibigan. Wala pong, kaya sabi ko, ang reliyon maganda kung maganda ang turo. Pero kung ang reliyon, iba ang turo sa aral ng Diyos, ay yan ang hindi na maganda. Huwag po kayong maghalit, ano? Hindi po tayo nakikipagtalo, nakikipaggalit. Si Pablo nga, nangaral nung araw eh, nakipagdebate pa eh. Dahil lang sa aral ng Diyos. Laban sa mga taong walang alam sa aral ng Diyos. Ako nga tatutando ko tama yung iglesia sa Diyos. Dahil hindi dapat sumasamba sa mga gawa ng tao. Yan ang sinasabi. Naliwanagan ang isip ko. Yung gawa ng tao, yung revolto gawa ng tao. Gawa ng tao yan. Nasambay mo, hindi mo naman sasantayan. Kaya sabi ng Biblia, hindi naman makakatulong yung revolto. Oo, totoo yun. Yan ang pag-isip. Ano ba? Nagpapahirap. Pinapasan nyo, ang bigat-bigat eh. Tapos sayo-sayo pa kayong ganyan, no? Di ba nakakahirap? Isa nakakita ko, natumba nga eh. Isipin mo na lang. Isipin nyo, natumba. Nakita ko. Paano kaya? Meron naman pa, bakit hindi maglakad mag-isa? Kasi po, rebulto siya. Himayin, kahoy. Hindi Kaya po hindi siya makagalaw. Pinako lang. O, ginamitan pa ng pako. maniwala ka sa spiritual. Pinako, kaya hindi siya makagalaw. Ikaw man eh, pag si Jesus nga, pinako sa krus, hindi nga nakagalaw si Jesus eh. Hanggang mamatay sa ibabaw ng krus. Eh lalo na yung revolto, ipako mo, eh, wala namang buhay yun. Patay na kahoy nga yun eh. Kahit ilang pa ako nilagay mo. Kaahoy yun. Di ba? Sige po, hanggang dito na lamang na, no? Ang ating pagsishare tungkol pa sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, huwag kayong magalit. Mana pa, magpasalamat kayo. May nagbabahagi sa inyo ng Maisip din nila yan. may nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Ano po? God bless po sa inyo, ang inyong kaibigan Kaya Jesus, malaman nila yan. Brother Manny Bautista, siya naman po si Guillermo Saldana. Yan. Eh, nung araw ko panatik ako sa Nazareno na yan eh. O ngayon. Eh ngayon, naliwanagan isip ko, tama nga, no? Dapat kasambay mo, kahoy. O hindi na po ako niyan ha. Spiritual ang kailangan. Hindi po ako nagsabi niyan. Spiritu, Panginoon Diyos. Kita nyo, naliwanagan kasi siya. Nais ko, mali nga yun na. Naliwanagan po siya. Okay, yan. Kaya mo na, hindi na ako nakikipagila pa ang lubid. Sige po. Barangay 97, Sonay, District 1, Tondo, Manila.
Dati po siyang chairman dito. Chairman Guillermo Saldana. Barangay 97, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Yan. Dati pong chairman. Puro sakripisyo lang, kaya nga inabot. Nang magkasakit siya, hindi na po siya sumama sa... Noong nakarang barangay election, dapat sasali siya. Eh sabi sa Comelec, huwag na po kayo sumali kasi may sakit na kayo. Pinayuhan siya ron, kaya hindi na siya nag-file. Pero nandun siya, magpa-file talaga siya. Pero pinayuhan siya ng Comelec employee. Yan sinasabi ng mga tao dyan. Ah. German, gumaling ka lang, tapos tumakbo ka kagawad, papasok ka. Ayan. Pinangakuha naman pala siya ng kanyang mga supporter. Sige, babay na po ano.